Magandang araw sa ating lahat. Pag-usapan natin ngayon itong bagong napanood natin sa kasama nating vlogger na si EB Hugalbot. Sana paki-subscribe din sa kanya para matuwa naman siya. Nanghiram tayo ng video niya. Actually, itong video na to na ating re-reactionan ngayon ay video na nakuha din niya sa SMNI. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ba talaga, gaano ba katotoo na kaibigan tayo ng Amerika? Kasi sa napanood ko, sabi ni Ritter, si Ritter kasi, si Scott Ritter, he used to be the former US Marine Corps intelligence officer. So, meron siyang komento about sa relasyon natin sa Amerika bilang Pilipino at saka sa Amerika mismo. So, bago tayo magbigay ng komento, panoorin muna natin ang video para pag-usapan natin at bibigyan natin ng reaction later on. So, i-share ko muna sa inyo yung video para mapanood natin lahat at bibigyan natin ng reaction. Ewan ko kung matutuwa kayo o maniniwala kayo. Anyway, nag-iisa lang siya pero being one of the officers sa military organization ng Amerika, siguro alam talaga niya kung ano talaga yung mga kalakaran sa pakikipag-alyansa ng Amerika gaya ng nangyari sa Ukraine at saka sa ibang mga bansa na kung marinig natin kunyari na tinulungan ng Amerika pero hindi natin alam kung yung pagtulong talaga bang sincere bilang kapatid o bilang napakabigat na kaalyado o ano pa man. Pero bago ang lahat, para mabigyan natin ng komento, panoorin muna natin tong video at bibigyan natin ng reaksyon pagkatapos. Just so you know, I have a little bit of background in the Philippines. In 1986, I was deployed there as a platoon commander to reinforce the Subic garrison after the fall of the Marcos regime. There was concern about the New People's Army. So I have a warm spot in my heart for the Philippines. Let's build upon what Colonel Wilkerson had said earlier. The United States is in peer level force. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this, and yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. So, mga kababayan, kung titingnan natin, marami siyang alam dito sa Pilipinas. Balikan lang natin ng konti yung sinabi niya na he was then assigned in the Philippines few years back. So, alam niya kung ano talaga yung kalagayan ng Pilipinas at saka basically alam talaga niya kung ano yung tunay na relasyon ng Pilipinas at saka Amerika. So, balikan lang natin sandali lang kasi medyo may na-miss ako. Balikan muna natin sandali. To reinforce the Subic garrison after the fall of the Marcos regime. There was concern about the New People's Army. So I have a warm spot in my heart for the Philippines. Sabi niya meron na siyang warm spot sa Pilipinas. Pero titingnan natin kung ano yung sasabihin niya ngayon. Let's build upon what Colonel Wilkerson had said earlier. The United States is incapable of sustained conflict against a peer level force. So, hindi galing sa atin to. Kung papakinggan natin siya, the United States is incapable of fighting. So, bakit kaya? Di ba sa tingin natin ang Amerika is the force to reckon with. Sila yung pinakamalaki. Marami silang aircraft carrier. Marami silang development projects, mga research and development sa mga bagong armas. Pero bakit niya kaya sinabi yon? The United States cannot fight and engage China and win. Hindi ko alam kung ano ang basehan niya na ba't sasabihin niya na
United States cannot engage in a fight with China. Ang China, 'di ba, ginagawa lang natin tuksuhan 'yan kung mga gamit China yan ganyan. Pero hindi, let's admit that China is now the second largest economy in the world. So, if the United States is trying to develop and create uh, technologically capable arms or mga warfare na gamit nila, siguro naman being the second largest economy, China has also the capabilities of doing so. Pero tuloy muna natin to. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this. Oh. Bilang isang former military officer na magsasalita na we cannot beat Chinese and we know this, siguro meron siyang pinaghuhugutan. Alam niya kung ano ang mga weaknesses ng United States. Siguro. Kasi, ba't niya sinabi yan? Officer na nga siya eh. Di ba? Bakit niya sasabihin na we cannot beat China? So, being the intelligence officer, I know that he has a lot of information sa utak niya ngayon. Alam niya kung ano din ang capabilities ng China because siyempre talagang tinitingnan nila yan kung how far China has become sa ngayon, di ba? And yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Tingnan mo. So, we're using the Philippines to create conflict with the Chinese. Kasi alam naman natin lahat na they have the like rivalry ngayon. Kung sino yung gusto magiging superpower. Di ba dati naging colony tayo ng Amerika din. So ngayon bumalik na naman sila. Alam ko na tayong lahat talagang nangangarap na ang pagbalik nila sa Pilipinas ay nakakabuti sa Pilipinas. Pero kung papakinggan natin etong officer na to, si Scott Ritter, siguro naman maghunos dili tayo at mag-isip tayo kung totoo ba to o hindi. Paano kung totoo? Sige, tuloy muna natin. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. Oh, this is a recipe for disaster for the Filipino people. Alam niya yan. Kasi, paano pag nag-away talaga sila tapos nagkagera sila dito sa Pilipinas, kawawa tayo, para tayong Ukraine, di ba? Tinulungan nila, kunyari, binigyan nila ng mga armas, mga donation, and yet, as far as I know, yung mga babayaran din yon, bigyan ng pera, tapos bibili din sa kanila kasi negosyo nila yung mga armas na yan eh. Sige, tuloy muna natin. You think America is your friend. So too did the Ukrainian people. Yun, mabigat yun. Mabigat yung tanong na yun. Do you think that America is your friend? So the Ukrainian people. Mabigat yun. Tingnan natin din sagot niya. And they are dying by the hundreds of thousands. Oh. Talaga naman totoo. Ang daming namamatay na tao sa Ukraine dahil sa gyera na yan na sinusuportahan daw ng Amerika. Pero, ang mga Ukrainian lang ang nagsusumikap lumaban. Binibigyan nga sila ng armas pero hindi naman talaga siguro sila ganun kagaling sa gyera kasi wala naman akong nababalitaan na they have the utmost experience when it comes to war. Kasi tahimik lang yung Ukraine eh. Russia lang naman talaga ang nanggugulo sa kanila. Anyway, tuloy natin. Friends don't let friends die in those quantities. Diba? Kung if they want to project that they are friends, pero tama siya. Kung kaibigan ka, papayag ka ba na mamatay yung mga mamamayan ng bansang kaibigan mo? Papayag ka? Or you could have done something. The Ukrainians have been
displaced by the tens of millions. Friends don't let friends have their cities destroyed in this manner. Friend children destined to Talagang live totoo. stats. Kasi, gawin na lang natin yan sa sarili nating buhay. Kunyari, meron tayong kaibigan. And you heartily treat that person as your friend. Papayag ka ba na magkakaproblema yan o masalaula yan o mapahamak yan kung talagang totoong kaibigan ka? Hindi. Or otherwise, orokan ka. Na isipin mo na lang, bahala ka dyan sa buhay mo. Sige lang, friend tayo pag magkita tayo, pero ngayon, bahala ka. Ayusin mo yung buhay mo, ayusin mo yung ano. Di ba? Ganun ta. Ito talaga logic. Etong sinasabi niya, talagang real talk lang talaga to. Etong pinaka-real talk. Sige, tuloy natin. In perpetual poverty. That's not how friends behave. America has never been the friend of the Ukrainians. We are not the friends of the Filipinos, ha? Talagang binanggit niya. Binanggit niya. Etong masakit eh. Sige, tuloy natin. We don't like you. Oh, we don't like you. Di ba? Yan ang totoo. We don't like you. Kasi nga, pag nasa Amerika ka nga, grabe nga ang discrepancy. Meron ding iba kasi ako, nagtatrabaho din ako sa company sa US. Meron talaga mga races pagdating ang tingin nila sa mga Pilipino, mga alila, pero meron din namang napaka mainit din ang tingin nila sa Pilipino na napaka ng with high regards talaga kasi lalo na sa mga nurses. Shout out sa mga kababayan nating mga nurses diyan sa Amerika at saka sa iba't ibang sulok ng mundo. Mabuhay kayo. If we did like you, we wouldn't be doing this to you. We are using you. Oh? 'Di ba? We are using you. Talaga naman, they are using us. Kasi 'di ba? Kailangan nilang protektahan ang Taiwan. Ako, ito lang ang pinakasimple kong experience diyan kasi I've been working in Taiwan before for 2 years. Ang pagkakaalam ko talaga, ang nakalagay sa visa ko is Republic of China. People's Republic of China or PRC. Pero papunta ako ng Taiwan. Kasi they have one country, two government or two policies. So, bakit naggagalaiti etong Amerika? Kasi hindi nila mapantayan ang capabilities ng Taiwan para gumawa ng microchips na napaka-importante sa paggawa nila ng armas, mga satellite, o iba't ibang klase ng technology na gusto nilang gawin. Taiwan lang ang kumbaga sakalam dyan. They are the only country that's creating or manufacturing those microchips in bulk. Meron sa ibang bansa ang pagkakalam ko, but katiting lang. Kaya they have to protect their interest. Isa na yan. Tapos etong sinasabi nila na na freedom of navigation daw. Siguro may sense kasi trillions daw of dollars daw yung dumadaan diyan every year. So if that is really the truth, so they really have to protect the interests of the entire world when it comes to trade. Pero yun ba talaga ang dahilan? Ngayon, ang kawawa dyan, kasi tayo dito sa Pilipinas ang nagiging sangkalan. So we can be a battleground later. Di natin alam. Sige, tuloy muna natin. You are a tool. Nothing but a tool. Oh, di ba ang sakit niyan? You are a tool. Alam mo ba yung tool? Kuyari, tool natin. May ginagawa tayo. Tool. Oh.
Hawakan natin yan kung kailangan natin. Pag hindi na natin kailangan yan, ilalagay natin yan sa tabi. Minsan nga, nawawala na nga eh. Hindi lang natin maalala kung saan natin nilagay. Kasi tool nga lang eh. You will only use it when you need it. So, yun ang ibig niya sabihin. They're just using us. They're just treating us like a tool. Tool for their own interest. Di ba? Tayo naman, ang saya-saya natin. Ang saya-saya natin. Discard you means usually after a war that devastates you. We are leverage over the Chinese. We are using you to gain momentarily leverage. Biruin mo. So, gamitan lang, di ba? Gamitan lang. Mabuti sana kung gagamit ka na lang ng sasaya ka pa. Pero kaya gagamitin ka tapos mamamatay pa yung mga kababayan mo. Ito naman kasi, I'm not saying that I am anti-Americans, no? Anti-US ako, hindi ganoon. I am just saying this is only with regard to what's going on with the Philippines and America dahil dyan sa West Philippine Sea kasi ginamit nila yan eh. Ginamit nila yan para maka-station sila dito. Ginamit talaga nila yan. Tingnan mo yung sinasabi nila na pag meron daw pag ginalaw daw yung mga sasakyan ng Pilipinas, kahit anong mga vessel ng Pilipinas daw, mag-invoke na daw yung EDCA. Pero ano yung ginawa nila sa speedboat natin? Hindi ba yung vessel? Di ba vessel pa rin yun? Pinagbubutas-butas? Bakit? May narinig ba tayo sa kanila? Wala. Ayan, yan. Pasiula na yan. Sige, tuloy muna natin to. We will fail. The Chinese will win and you will be destroyed. So, hindi ko lang alam kung anong hugot neto ni Mr. Ritter na ba't niya sinabi na we will fail and the Chinese will win. So, hindi ko alam kung anong alam niya, ang capabilities, military capabilities ba ng China or ang technology ba nila o yung mga alliances ba nila. Pero it seems like he's very determined and talagang sigurado siya na the Chinese will win. Yan, kung ako ang tanongin yun, hindi ako ganong sigurado dyan, pero that's according to him. Remember, he used to be the U.S. Marine Corps intelligence officer. So I know that he has a lot of information when it comes to warfare or mga wars na yan. End of story. It's high time the Filipino people pressure their government down in engaging the Chinese government responsibly. China is not your enemy. China Yung sinabi nga China is not enemy, siguro meron talaga tayong nakita na yung mga dispute natin kasi marami naman, di lang naman China. Pero ang nakapagtataka dyan, of all those claimants dyan sa portion na yan ng karagatan, bakit Pilipinas lang ang medyo magulo? Bakit yung iba hindi? Bakit nung kapanahonan ni former President Duterte kay Tatay Digong, bakit wala? Bakit malaya nakakapangisda yung mga mangingisda natin yan sa karagatan na yan? Tapos ginawan pa nila ng issue na yung mga gentleman's agreement. And yet, nakakatulong yun. Walang gera, walang gulo, walang status quo. Status quo lang. As is. Kung ano. So dapat gano'n na lang kasi ngayon, nagtapang-tapangan tayo tapos hindi naman natin kaya. Tapang-tapangan tayo pero nakadepende tayo sa isang kunyari daw na natin, taga-defend sa atin na hindi naman natin sigurado. Tingnan mo sa Ukraine ano nangyari. They were almost totally devastated na sa ngayon. Until when sila makakalaban pa dyan? Mabuti nga sila, marunong sila mag-imbento ng mga drones. Tayo, anong panlaban natin dyan? Yung mga mga kite, saranggola, yung mga manananggal, o ano pa, kapre,
Oh, ano pa? Dapat gano'n na lang sana muna, status quo, walang gulo, o malaya nakakapag-supply doon sa barko natin doon, yung sinadsad natin na barko. So everybody happy kung status quo. Ngayon naggagaling-galingan. Hindi natin alam kung anong benefits nila diyan. I know that there's something behind, but sila nag-aano. Itong presidente natin walang ano to, walang word of honor. I'll show you something later, patapusin muna natin to. China is your neighbor. China is your friend. China doesn't want war. And if you would engage, and as we've all indicated here, America has long since lost the skill set necessary to carry out diplomacy. But the Philippine people can reignite this, to relearn it, to use this skill to prevent a war. But if you continue to behave as colonial subjects, and I Yun know nga. Kasi napaka-dependent natin eh. Para bang iniisip talaga natin yung ano, yung I am the small brother and here goes my big brother and I know that my big brother will fight for me all the way. Do you think that will happen? They also have their own interest. Meron din silang mga domestic problem. Ang dami-dami na nilang problema. Meron pang mga inano sa Iran, may problema pa sila sa Ukraine. Do you think that the resources of the United States of America can support all of those atrocities? No, they can't. They can't. They also have their own interest. Tapos, pag magkagera-gera, binomba na tayo dito, kailangan pa ng approval sa Senado nila bago sila kikilos. Wala na, pulbos na tayo dito. no, that's a sore subject in the Philippines, because you were the colonial subjects of it. We still view you as our colonial subjects. Yeah, ang sakit. We Di ba? Ang sakit nun. We still view you as our colonial subject. Di ba? Ang sakit. Di ba? Ang sakit. Pero yan ang katotohanan. Ika nga, real talk nga yan. don't like you, we don't care about we you. don't like you, we don't care about you. Di ba? Ang sakit. Ang sakit. Sige daw. We just want to We use you. just want to use you. Para bang, ayoko sa'yo, pero kaibigan muna tayo ngayon dahil matapang ako. Pag may manggugulo sa'yo, pag binato ka ng bato, babatuhin ko ng tinapay. Ganun lang. Ganun lang yun. We just want to use you, di ba? Ang sakit. Grow up. Grow up. Grow diba? up and act responsibility. Take control of your own future. America is not here to help you. America is here only to use you until there's nothing left, and then we will discard you on the trash heap of history. Pagkatapos tayong gamitin, we will discard you. Papayag ba kayo niyan, mga kababayan? Di ba? Ewan ko sa inyo, basta ako, hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Kasi, ang sakit nun. Kahit sabihan ka man lang ng kaibigan mo na ganun, masakit yun. Pero, yun na nga, he's only one entity. No? Isang tao lang siya. Pero, knowing his background being the U.S. Marine Corps Intelligence Officer, may credibility siya para magsalita niyan. Alam niya. Ewan ko na lang kung, kaya sabi nga niya, kaya siguro nagsasalita siya kasi magaan daw sa kanya ang Pilipinas. Kasi nakapagtrabaho siya dito. Siguro ang dami ding mga memories niya dito. Kaya, yun, naintindihan niya talaga. Naintindihan niya yan kung anong mga pinagagawa ng Amerika sa atin. So, in connection dyan, ipapakita ko sa inyo etong ng mahal nating presidente na napakatalino. Ipapakita ko sa inyo, sandali lang ha. Meron siyang sinabi nung nangangampanya pa siya. Nag-research lang ako nito, nakita ko. Hinanap ko talaga to. Ito. I-share ko sa inyo to.
Ito. Meron siyang sinabi dito na kapani-paniwala akala mo ano, he's the best. Parang siya na ang ano natin, siya na ating savior. Pero maniniwala ka ba sa taong ganito ang ano, pabago-bago, parang bagyo, parang weather nga lang eh kung si ano pa, sino ba yung eto. Saan ba 'yun? Medyo um unveiled. Eto. Lakihan ko lang. Sandali, i-zoom ko lang para mabasa natin lahat. Eto. Medyo kasi mainit na 'tong usapin na 'to talaga sa ano, sa West Philippine Sea. Eto namang Amerika, andito para kunyari sumuporta, pero ewan ko na lang. Ah, s Pasensya na talaga. Ah, okey. Pasensya na, ginalaw ko pa kasi. Okey, information. Eto basahin natin 'to. Sabi niya, eto basahin natin. Thousands of American and Filipino forces recently wrapped up one of their largest combat exercises in years, which showcased U.S. firepower in the northern Philippines near its sea border with Taiwan. So, yung mga balikatan na kunyari. Pero sabi niya dito, Marcos has Marcos has been short on the specifics about foreign policy, but in interview he said he wanted to pursue closer ties with China. So, sabi niya, he wanted to pursue closer ties with China, including possibly setting aside a 2016 ruling by a tribunal in The Hague that invalidated almost all of China's historical claims to the South China Sea. O, di ba? Kunyari pa, sige, hindi na. Hindi ako makipag-away, makipagkaibigan ako sa China. China, wag kayo mag-alala. Kasi yung ruling na yan, hindi natin, yan, i-set aside natin yan kasi kaibigan tayo. Makipagkaibigan ako sa inyo. Parang ganon. Sabi dito, a previous Philippines administration brought the case to the tribunal, but China has refused to recognize the ruling, and Marcos said it won't help settle disputes with Beijing, so that option is not available to us. Allowing the US to play, allowing the US to play a role in trying to settle territorial spots with China will be take note, mga kababayan, recipe for disaster. Sino nagsabi nito? Ay ang pinakamagaling nating presidente, si Junior. So, Marcos said in an interview with DZRH radio in January, he said Duterte's policy of diplomatic engagement with China is really our only option. Take note, only option. Sana yung only ngayon. This article was posted back May 11, 2022. That was before he was seated in power. 'Di ba? May. Kasi alam mo na, mangga.
kunyari, he goes with the flow for whatever is the foreign policy of the previous president. So, tayo naman, pati ako, honestly, nabudol ako dyan. Kaya ano magagawa ko? Mayor namin si Tatay Digong dati, mayor din namin yan si Sara. Si Sara ang so we have to choose. Maganda ang advertise, maganda ang pagka gawa ng unit team pa ko, no? Pero wala. Tingnan mo, this was posted last May 11, 2022. Then what did he say? Na tuloy-tuloy daw, and that's the only option. Sana yung option ngayon. Bakit? Magkano ba? So yun na lang muna sa ngayon, mga kababayan. Salamat sa pagsama sa akin. Makisuyo naman sa mga bago pa lang sa channel ko. Like naman at paki-subscribe para medyo dumami-dami naman tayo dito para sa ating mga huntahan araw-araw. Maraming salamat at ingat kayo palagi. Take good care and God bless us all. God bless the Philippines. Thank you.